Ngayong panahon ng bagyuhan, anong motor ba talaga ang kailangan natin? Siyempre yung maaasahan na kaya tayong dalhin kahit saan, kahit may baha. Kaya ito, titingin po tayo ng mga motorsiklo ng Honda Unimar dito po sa pila. Ngayon pong July 27, 2025, nandito po tayo sa Unimar Pila Branch. Ayan po sa Purok 2 sa Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Bukas po sila kahit linggo, pero last Sunday of the month lang po sila nagbubukas. Kaya ito, nakachempo ho tayo. Ito, matagal ko nang nakikita ito sa kanilang Facebook page eh. Nandito po sa harap natin ng Honda XR150. Ayan mga riders, pag-isipan nyo habang maaga pa, July pa lang po ngayon, papasok pa po ang buwan ng tagbagyo, lalo na sa September, October, November. Kaya eto, napapaisip na rin tayo na kumuha ng ganitong enduro ng motorsiklo. Marami pa po itong kapatid. Ito, nandito po sa likuran niya si Honda CRF 150. Dito sa medyo naka-elevated na motorsiklo po, CRF 250 naman na RX. Pero na-attract po talaga ako dito sa kulay white eh. Kaya ito na ang ginawa nating model ngayong araw. Sa totoo lang, nakakaawa po yung mga riders natin, lalo na sa mga naka-automatic na gusto makatawid sa baha. Pero sirap talaga, lalo sa ngayon, iba na ang ating panahon. Kahit konting ulan lang, baha agad. So pagdating mo sa paggamit ng motorsiklo, siguro pag tagbaha, ang may sasuggest ko lang na gamitin natin itong mga manual na motorsiklo na. Tabi-tabi muna natin yung ating mga automatic para hindi tayo maperwisyo ng gusto. And obviously, kapag ganito pong naka-air-cooled ang kanyang cooling system at naka-carburetor type, sigurado low maintenance po to, lalo't naka-dekadena na po siya. Naka 5-speed manual transmission nga po ang Honda XR150. Maganda naman sa kanyang kadena, ayan, may roller guide siya. Kaya hindi yan basta-basta kakalas mga riders. Maganda, meron siyang protection para kahit mapadikit tayo, hindi tayo maiipit sa kanyang kadena. Although model 2024 pa po ang motorsiklo na to, okay lang kahit naka-all bulb yung kanyang mga ilaw. Lalo ngayon tagbagyo, mas panatag ako dito sa all bulb. Kasi hindi siya ganun kalaki ang gastos kapag nabasa, kung papaltan man o pag kinapundi. Unlike po sa LED, syempre alam naman natin medyo pricey yan. Ayan, sa turning signals po niya na flexible, bulb din po ang mga ginamit. And then sa kanya pong halogen bulb na headlight, pwede naman tayo magpalit ng LED or kulay white ang kanyang bumbilya para mas malakas ang bato ng liwanag. Hanggang dito po sa kanyang taillight, stoplight at turning signal sa rear. Pare-pareho pong bulb ang ginamit. And then telescopic fork na front suspension na meron pong rubber boot cover. And then yung kanya pong sukat ng gulong dito sa front, 90 by 90 by 19. Tube type pa rin to mga riders. And then CST brand po siya. Then of course pang off-road na po ito. Then yung kanya naman pong rim size, siyempre size 19 din po yan. Stainless po ang ginamit. Then naka-wire spoke po siya mga riders. And then single disc na meron pong dual piston caliper dito po sa front brake. 110 by 90 by 70 naman po ang size ng gulong dito po sa rear. So medyo maliit po yung kanyang diameter. Then stainless din po yung kanyang rim. At naka-wire spoke din siyempre. At yung kanya naman pong rear brake ay naka-drum monoshock po yung kanyang centered suspension. Footrest, pareho po siyang foldable at rubberized. And then meron po siyang engine oil capacity na nasa 1.2 liters. Then stainless din naman po yung kanyang kickstart.
Siyempre meron pa rin po yung electric starter. Medyo makapal po yung kanyang rear pedal brake. At ang the best sa lahat, siyempre yung pong pwesto ng stock na muffler. Ayan, naka-upright siya. Halos ka-level na po ng ating upuan. And then yung kanya pong tip dito sa tambucho niya. Ayan, stainless tip po mga riders. So kahit mapatikit po yung ating kamay o hita dyan, no problem. Okay, meron naman siyang heat guard na metal. Medyo hindi lang po sakop yung buong muffler. Kaya medyo ingat din po tayo. And then meron pong protection na heat guard na metal din po yung kanyang elbow. And hindi lang siyempre pang sabak sa baha. Pwede na naman ito pang adventure. Pwede tayo maglagay po dito sa kanyang built-in na top box bracket. Ayan, lalagyan na lang natin ng plate ng bracket. Okay na. Then makakapaglagay pa po tayo dito ng kanyang mga pang luggage magkabila, di ba? So maganda i-forma o maganda i-upgrade yung gato pong mga enduro na motorsiklo. And then panalo na rin po tayo sa kanyang upuan. Ang lambot po ng kanyang foam mga riders. Then makapal po yung kanyang seat cover. At hindi naman siya madulas mga riders. Then yung kanyang shape, malalim din dito. Although mataas po ang seat height ito, nasa 834mm. Kaya hindi ko friendly ito sa ating mga average height na Pinoy riders. Then meron po siyang ground clearance na nasa 245mm at ang curb weight naman po niya ay nasa 130 kilos. Ang angas po ng inilagay na pairings dito sa tangke magkabila. Napaka-aggressive po ng datingan. Then yung kulay po ng kanyang decals, black red, kaya bumagay. Pala meron po siyang 12 liters na fuel tank capacity. At meron po siyang 36.7 kilometers per 1 liter na fuel consumption ayon po sa manufacturer's claim. Not bad na po para sa isang 5-speed na 150cc na motorsiklo. And then sa top speed, 112 kilometers per hour. Alam nyo, tipid pa rin po yung 36.7 kilometers na fuel consumption dahil naka-carburetor type pa rin po yung kanyang fuel supply system. And then para naman po sa full specs ng kanyang engine and performance, meron po siyang 149.2cc displacement. And then single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled nga po ang kanyang cooling system, carburetor type sa fuel supply system, maximum power na 11.6 horsepower at 8,000 RPM, and 12.1 Nm of torque at 6,000 RPM. Sige mga riders, sukatin natin na, pero expect nyo na po, mataas ito. Tayo po ay 5'8". Kita nyo po, tiyad na tayad po tayo mga riders. Pwede naman po ilapat ang isang paa pero angat na yung isang paa natin. Anyway, ito po ay pambaha mga riders, pambundok, pang any challenging na kalsada. Tama-tama po ito. Ang napansin ko sa kanyang naked handlebar, hindi siya mahaba kagaya po nung usual na mga pang-enduro, diba? So ito, tama-tama lang. And then yung kanyang curve o yung bali ng kanyang manibela, average lang din mga riders. Nga pala, sa mga switches and button po, dito tinahanap po dito, wala po ditong button sa harap. So dito po sa left side, nandito po yung kanyang high beam, low beam sign. All black po ang kulay ng kanyang mga button and switches. And then turning signals po, turn off sa gitna. And then horn. Then dito po sa kabila, nagsosolo po yung kanyang electric starter push button. And then naka full digital na po yung kanyang meter panel. Then meron silang button dito po sa left side. Dito po tayo mag-a-adjust ating mga indicators. Wala po siyang charging port mga riders. Hinahanapan ko pero madali naman mag-install po nun dito. Lalagay lang natin dito sa kanyang handlebar. Then syempre yung kanyang ignition nandito sa gitna. And then sa kanya pong clutch lever. Okay, tama-tama lang din po yung kanyang lambot. Hindi naman siya matigas, hindi naman kalambutan. And then yung kanya pong front brake na disc. Ayun, malakas po ang preno mga riders. So half press lang o kagat-agad siya. Kahit naka-tiles po dito sa Honda Neymar pila ay malakas po siya mga riders. Then tamang-tama lang sa kamay natin itong laki or kapal ng kanya pong handle grip. Although wala po siyang bar end, mas maganda sana meron. Then classic yung kanya pong side mirror, malaki. At round shape siya mga riders. Okay, check po natin yung kanyang turning radius. Okay, malayo naman sa ating kita. No problem. And then of course, yung po kanyang gear shift pattern ay 1 down, 4 up. Naramdaman ko po yung kanyang shock, super lambot mga riders. So, malambot pa po sa sail and bed.
Tapos sumama pa yung lambot po ng kanyang upuan. Kaya paka-komportable po. Pakatahimik niya, di ba, mga riders? Walang langit-ngit o lagutok tayo maririnig. Tama-tama ito sa lupa, mga riders, saka sa mga rock road. Hindi tayo mahihirapan. Pwede tayo magpatakbo ng may kabilisan. And then, average lang din po yung pagka-upright position ng kanya pong naked handlebar. Tama-tama lang. Kaya, iwas ngalay. Ay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadaling, marating lang ang iyong tatahakin. Kalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa New Nemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadaling, marating lang ang iyong Para naman po sa updated price ng Honda XR150 ngayong July 27, 2025. Meron po siyang cash price na 100,350 pesos. Down payment po niya sa installment 10,000. Sa isang taon po ang hulog po niya monthly ay nasa 9,989. Sa 2 taon po 5,972. At sa 3 taon naman po ay 4,700 pesos. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat. New Nemar, nag-iisa at walang katulad. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. New Nemar, una ka dito. New Nemar, dito ay sigurado. May kalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa New Nemar, tiwala ka dito. Tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating ang iyong tatahakin.